Kabanata 4345, may problema ang cross-domain grand array. Ang 10 porma sayon ay nagpakawala ng napakalakas na enerhiya, sapat na upang punatin ang mismong espasyo. Ang 3 dambuhalang halimaw ay naging alikabok sa isang iglap. Kahit si Lin Muyu mismo ay namangha sa tindi ng kapangyarihang ipinakita. Hindi naman mukhang sobrang komplikado ang disenyo ng mga ito, pero nakagigilat ang epekto. Kahit siya mismo ang gumawa, baka hindi niya maabot ang antas na ito. Ang lumikha noon ay tiyak na isang dalubhasa na kasing galing, o higit pa, kaysa sa kanya. Magkahiwalay man, tila ordinaryo lang. Pero kapag pinag-isa, kayang pumatay ng chaos lesser completion sa isang saglit. Ang simpleng prinsipyo na pino at pino hanggang maging napakakomplikado, ang paraang ito. Binuksan nito ang bagong ideya sa isip ni Lin Muyu. Na-realize niyang may paraan pala para gamitin ang mga porma sayon sa paraang hindi niya naisip noon. Alam niya ang teorya, pero hindi niya inakalang gagana ng ganito. Dahil dito, lumalim pa ang kanyang kaalaman at kasanayan. Kahit pa mabaygo siya sa kabuuan ng misyon, sulit na ang pagpunta niya rito dahil sa natutunan niya. Sumunod niyang ginawa ay gamitin ang 10 porma sayon upang mahayla at lumabas ang 11 nawawala. Sa labas, ang 5 nakamasid ay nakangiti ng may labis na kasiyahan. Hindi lang naabot ni Lin Muyu ang inaasahan nila, nilampasan pa nito iyon. Nahanap niya ang nawawalang porma sayon, inayos ang 10 sira, at pinag-isa ang lahat upang wasakin ang mga kalaban. Sapat na iyon para sa perpektong marka. Wala nang nagduda na kaya niyang buuin ng tuluyan ang 11 porma sayon. Para sa kanya, parang laro lang iyon. May nagsalita sa 5 at tinanong ang nasa isip ng lahat. Ngayon, dapat ba natin siyang pagkatiwalaan sa tunay na misyon? Ang pagsubok na ito ay hindi lang pala para sa pagiging miyembro ng Alliance. Ang tunay na layunin nito ay humanap ng taong kayang gumawa ng mas malaking bagay. Mabilis silang nag-usapan. Sang-ayon ako, sinubukan na natin ang iba, pero halos hindi man lang makalusot. Pumapayag ako. Siya lang ang nakita nating sobrang galing sa porma sayon. Ang tanging kulang lang, ay hindi pa siya ganun kataas ang antas ng pagsasanay. Nababawi naman iyon. At saka, sa gawaing ito, mas mainam pa nga na hindi sobrang lakas ang ipadala. Tumango ang 5 at nagkasundo na. Habang pinag-uusapan nila, nakumpleto na ni Lin Muyu ang pagsasama-sama ng lahat. Dumukot siya ng huling pira-piraso mula sa baluktot na espasyo at ikinabit ito sa 10 na ayos na. Click! Tumugma ang lahat at umugang ang buong sistema. Gumising ang porma sayon. Boom! Bumigay ang espasyo at sumakit ang liwanag sa mata. Nang kumurap siya, nasa ibang silid na siya. Nakaupo sa harap niya ang 5 matatanda at nakangiti. Kabilang dito ang matandang gumabay sa kanya kanina. Humakbang ang isa at nagsalita ng mahinahon. Hayaan mong ipakilala namin ang aming sarili. Kami ang mga elder ng Central Domain God Alliance. Maaari niyo akong tawaging 3rd elder. At sila naman ay 2nd, 4th, 7th, at 9th elder. Ang mga elder na ito ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Sa Wangdong World, ang salita nila ay batas. Sila ang namamahala sa Eastern Division. Ang nasa itaas pa nila ay ang Eastern Alliance Lord, ngunit naglilihim at nag-aaral ito ngayon. Kaya sila ang 5 ang gumagawa ng desisyon. Pantay-pantay lang ang ranggo nila, magkakaiba lang sa senyoridad. Yumuko si Lin Muyu. Mga senior, pumasa na po ba ako? Tumango ang 3rd elder. Oo naman, walang problema sa pagpasok mo sa Alliance. Pero may isang tanong kami, bakit mo gustong sumali? Tapat na sumagot si Lin Muyu. Kailangan, kupong tumungo sa Eastern Extreme. Sabay-sabay na tumango ang 5. Naintindihan nila agad. Sa antas niya, kung lilipad lang siya, aabutin ng milyong taon bago makarating. Kaya kailangan niya ng cross-domain grand array. At para magamit iyon, kailangan ng miyembro ng Alliance. Bahagyang kumunat ang noo ng 3rd elder. Kaya pala gusto mong pumunta sa Eastern Extreme para sa isang misyon. Tumutulong po ako sa isang senior para tapusin ang isang gawain. Ngunit tungkol sa detalye, hindi ko po pwedeng sabihin. Nanumpa po ako. Tiningnan siya ng matanda ng matagal at napabuntong hininga. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi na namin tatanungin. Pero may masamang balita, ang cross-domain grand array. May sira o problema ito. Nanigas si Lin Muyu. Problema. Ibig sabihin, hindi niya ito magagamit.
Kung ganun, guguho ang plano niya. Baka kailangan pang lumihis ng daan o maghintay ng matagal para maayos. Pero paano kung hindi na ito maayos kailanman? Nakita niya sa mukha nila at sa haba ng pagsusuri na hindi simpleng bagay lang ito. Kung para lang sa membership, hindi kailangang tipunin ng 5 elder. Tumalim ang tingin niya. Maaari ko po bang malaman, anong klaseng problema ang nangyari? Nag-cross arms ang 3rd elder. Ito rin ang ipagagawa namin sayo. Pero bago iyon, kailangan mong manampa. Walang mababalitaan sa labas kung anong sasabihin namin dito. Bumigat ang pakiramdam ni Lin Muyo. Sigurado na siya ngayon, napakalaki ng gusot. At alam niya, kung tatanggi siya, siguradong hindi na siya papayagang gamitin ang array kailanman. At ang paghihintay, para sa mga katulad nila, 1,000,000 o 10,000,000 taon ay wala lang. Pero para sa kanya, iyon ang katapusan ng kanyang pagunlad. Kaya matigas niyang sinabi, manunumpa po ako. Kumuha ang 3rd elder ng isang bilog na bato. Ito ang Stone of Chaos Rules. Isingit mo ang iyong kaluluwa at manampa gamit ang sarili mong Dao. Sinunod ito ni Lin Muyo. Hindi naman sobra ang hinihingi, pagtahimik lang at paglilihim. Nang matapos siya, naglaho ang bato bilang puting alikabok. Umugang ang kulog sa kawalan at nabuo ang selyo ng kanyang pangako. Saka lang nagsalita ng seryoso ang matanda. Ang array ay may 2 dulo. Ang isa ay dito sa Lindong City, at ang kabila ay nakatago sa isang bitik ng espasyo sa Eastern Extreme. Ang kabilang dulo ay nawala. Hindi namin alam kung bakit. Bigla na lang itong naglaho at napunta sa kung saan sa kawalan. May mga bakas kaming nakikita na parang nasira o naanod. Pero hindi namin mahanap ang eksaktong lokasyon. At ang masama, maraming cultivator mula dito ang tumawid at pumasok, at wala ni isa ang nakabalik. Nanlisik ang mga mata ni Lin Muyo. Sa wakas, ang buong katotohanan. Seryosong boses ng elder, kaya namin hinihiling, puntahan mo ito. Hanapin ang nawawalang array, at ayusin. Mabilis na gumana ang isip ni Lin Muyo. Kaya pala ganoon na lang kahigpit at kahirap ang pagsubok. Gusto lang nilang subukan kung gaano ako kagaling sa pormasayon. At dahil nagpakita siya ng kakayahan, ibinigay nila sa kanya ang halos imposibleng misyon. Hindi naman sa wala silang magaling na eksperto. Ang problema, ang mga full completion ay bawal tumawid. At ang mga nasa mababang antas naman, wala ni isa ang kasing talino niya. Napabuntong hininga siya at tumango. Bigyan niyo po ako ng detalyadong impormasyon at mapa. Pagtanggap na iyon ng hamon. Wala na siyang kawala. Kailangan niyang pumunta. Nagkasiyahan ang 5 elder at ngumiti. Walang problema. Nakasarado na ang kasunduan. Si Lin Muyo ang tatango sa Eastern Extreme upang hanapin ang sirang pormasayon na nawala sa kawalan. At siya ang mag-aayos nito. Pumunta ka at maging mekaniko. Sa ngayon, magagamit pa naman ang cross-domain grand array, pero para lang sa pag-alis, hindi na pwedeng gamitin sa pagbabalik. Ang dulo ng array na nasa Eastern Extreme ay nawalan na ng koneksyon. Ang tanging alam lang nila ay nasira ito at napalayo o naanod sa ibang lugar. Kapag tumawid si Lin Muyo, ihuhulog lang siya nito sa kung saan sa malapit, pero hindi sa eksaktong lokasyon. At kapag nandoon na siya, wala na siyang daang pauwi. Maliban na lang kung maayos niya ang array, kung hindi, kailangan niyang lumipad pauwi ng mag-isa. Matagal na ang problemang ito, umabot na ng 10,000 taon. Sa panahong iyon, marami nang dumaan na mga cultivator, pero wala ni isa ang nakabalik gamit ang array. Napilitan silang lumipad pauwi at marami ang napahamak, may nasugatan, may namatay. Matagal nang naghanap ng solusyon ang Alliance, pero ang mga full completion ay bawal tumawid. At ang mga nasa lesser o greater completion naman, walang sapat na galing sa pormasayon para ayusin ito. Ngayong nandyan si Lin Muyo, hinding-hindi na nila ito pakakawalan. Ngumiti ang 3rd elder. Sa totoo lang, nung dumating ka pa lang sa Winding World, napansin na kita. Napakalakas ng aura ng runes sa katawan mo. Malinaw na matagal ka nang gumagamit at gumagawa ng mga pormasayon. Nagtanong si Lin Muyo, napakalawak po ng chaos at hindi mabilang ang malalakas. Kahit sa mga tao lang, dapat marami ring magagaling. Bakit po parang wala kayong mahanap? Umiling ang 3rd elder, hindi ganun kadali. Marami ang gumagamit pero karamihan ay kalahati lang ang alam. Isipin mo, ang mga nilalang na ipinanganak sa chaos ay umaasa lang sa mana ng lahi at dugo. Dahil dito, may hangganan sila. Mababa ang kisame at mahirap lampasan.
Ang mga tao naman ay natututo at naiintindihan ang prinsipyo gamit ang sariling talino. Mas mataas ang posibilidad na lumago at umangat. Marami ring magagaling sa mga tao, pero iyong nasa pinakamataas na antas, bihira. Dami-daming pangalawa at pangatlong klase. Pero kapag may lumitaw na tunay na henyo, kadalasan ay full completion na rin sila. Alam mo naman, kadalasan ay sabay ang paglakas ng cultivation at talino sa Pormasayon. Tumango si Lin Moyo. Tama nga iyon, ganoon ang takbo ng mundo. Nagpatuloy ang matanda. Mayroon daw isang lahi dito, ang Yantian race. Sinasabing sila ay ipinanganak mula sa iisang chaos rune. Talagang likas na matalino sila sa mga simbolo at sistema. Kahit simpleng miyembro lang nila ay maituturing na first-class master. At ang mga piling tao nila, nasa tuktok na talaga. Kaya nila itong ayusin. Pero, galing sila sa Western Extreme. Para sa maliliit na bagay, pwede natin silang kunuhan ng serbisyo. Pero ito, imposible. Masyadong mahalaga ang array na ito. Hindi natin pwedeng hayaang may dayuhan ang humawak o makaalam nito. Dapat mga taga-Central Domain lang ang gagawa. Kahit gaano kalawak ang Central Domain, talagang kulang sila sa taong kwalipikado. Sa loob ng libu-libong taon, wala ni isa ang nakita nilang sapat. May ilang malapit na, pero kung pipilitin, baka abutin pa ng ilang milenyo bago sila makapagpadala. Pero ngayong nandyan si Lin Moyo. Dapat mong maintindihan, ang array na ito ay ginawa mismo ng isang Supreme noong itinatayo ang lahat. Itinago ito ng mabuti para hindi makita ng mga taga-Eastern Extreme. Pero ngayon, hindi na pwedeng basta-basta makialam ang mga Supreme. At kapag nabunyag man ito, magiging kahinaan tayo sa oras ng digmaan. Kaya ang pag-aayos, dapat tahimik lang, perpekto, at walang makakaalam. Naintindihan ni Lin Moyo. Siyempre, may mga array din ng kalaban na nakatago dito sa kanilang teritoryo. Alam ng parehong panig na mayroon. Pero walang nakakaalam kung nasaan. Kapag natuklasan, siguradong gagamitin iyon laban sa kanila. Mariin niyang sinabi, "Sige po, gagawin ko ang lahat ng makakaya." Tumango ang matanda, pero huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Kung talagang imposible, umatras ka muna. Maghintay ng ibang pagkakataon. Lamulan sila ng isang barkong pandigma mula sa Wangdong World patungong Lindong City. Espesyal ang barkong ito, gawa para sa Alliance. Mabilis ang takbo nito sa kawalan at aabutin lang ng 10 araw ang biyahe. Ang Lindong City ay isang kuta ng militar na nakatago sa gitna ng kawalan. Lihim ang lokasyon nito at bihirang may makaalam. Dito nakatago ang pundasyon ng array. Tanging mga barko ng Alliance ang nakakarating doon. Tumagos ang barko sa mga bitik ng espasyo at bumilis ng husto. Mahirap daanan ang lugar na iyon at hindi alam kung gaano kalayo o kung saan patungo. Pero ang barkong ito ay may nakapirming ruta, paikot-ikot lang sa pagitan ng dalawang mundo. May sarili itong sistema at automatic na lumilipad, hindi na kailangan ng piloto. Naglatag ng mesa ng tsa ang third elder at napabuntong hininga. 10 araw ang biyahe. Lin little friend, magkwentuhan na lang tayo para lumipas ang oras. Umupo sila. Ang mga gamit sa tsaa ay mga pambihirang kayamanan na kusang gumagawa ng inumin. Inabot ng matanda ang isang storage ring. Nandito lahat ng materyales na kakailanganin mo sa pagkumpuni. Sapat na ito at gamitin mo lang kung ano ang kailangan. Kung may matira, sayo na iyon. Bayad na rin sa abala mo. Tiningnan ito ni Lin Moyo. Sobra-sobra at puro pino ang mga gamit. Pwede nang gamitin agad. Salamat po. Lahat na lang po ang inis-ikaso nyo. Maliwanag ang ngiti ng mata ng matanda, parang tinitignan ng paboritong pamangkin. Lin little friend, ang bata mo pa talaga. Wala pang 20,000 taon ang itinatagal ni Lin Moyo sa pagsasanay. Sa mundo ng chaos, iyon ay parang sanggol pa lang. May mga ipinanganak dito na kahit 20,000 taon na ay hindi pa nagiging Downlord. Ngumiti si Lin Moyo, nagkataon lang po at nakasumpong ako ng ilang biyaya, kaya mabilis ang pag-usad ko. Pero alam ng matanda ang totoo. Huwag ka nang mahiya. Ang lakas, pwedeng mapabilis ng swerte. Pero ang talino sa Pormasayon at runes, hindi yan nabibili o nakukuha sa swerte lang. Makikita mo rin, dito sa Central Domain, hindi nasusukat ang galing sa taas lang ng antas. Pagpasok mo sa Human Imperial City, malalaman mo kung gaano karami ang malalakas. Ang lesser completion, parang hangin lang dyan. Dami-daming greater completion.
At kahit full completion, doon palang nagsisimula ang mabibilang. Tumango sa isip niya si Lin Moyo. Alam na niya ito. Tulad ng Purple Gold Phoenix, full completion din pero ibang-iba ang bigat at lakas kumpara sa iba. Kung hindi ako nagkakamali, galing ka sa Divine Phoenix Clan, di ba? Opo, napadpad po ako sa Loyo World noong may festival at doon muna tumigil. May alam ng ngiti ang matanda. May balita kasi na may kumuha at nakakuha ng lahat ng 9 na purple gold fruits noong festival. Hindi ikaw yun, no? Hindi na itinanggi ni Lin Moyo. Ako po yun. Tumawa ng malakas ang matanda, 3 beses na inulit ang good. Ang galing, anak ka talaga. Ang swerte-swerte mo naman at napaboran ka ng purple gold phoenix. Talagang outstanding. Hindi naman alam ng matanda ang tunay na halaga ng bunga. Iyon kasi ay isa sa pinakamalaking sekreto ng angkan, at tanging ang 3 phoenix at 8 hari lang ang nakakaalam. Wala namang dahilan para itama niya ito. Biglang yumanig ang barko at may dumaan na hindi nakikitang puwersa. Hindi man lang kumurap ang third elder, sanay na ito. Pero sa likod ni Lin Moyo, bahagyang lumitaw at kumislap ang anino ng 5 dimensyon. Nanlaki ang mga mata ng matanda at nanigas. Little friend, ikaw ay isang domain lord. Isang lungsod na nasa loob ng Pormasayon. Hindi nakapagtataka sa third elder ang bahagyang pagkagulat ni Lin Moyo. Tumabi ito sa kanya at sabay silang tumingin sa malawak na desolation scar. Lahat ng unang makakita nito ay talagang matitigilan at matitigagal. Alam mo ba kung bakit, little friend? Umiling si Lin Moyo. Marami na siyang nakita sa buhay niya, mga kakaiba at kahanga-hanga, pero wala pang nakapagpaguho sa kanya ng ganito kalalim. May pagkakahawig man ito sa Beast Abyss, pero hindi nito kinilabutan ang kaluluwa niya gaya ng nararamdaman niya ngayon. Hindi lang ito basta visual effect. Ang presensya ng scar ay nagdadala ng lamig na tumatagos hanggang sa pinakailalim ng kaluluwa. Pakiramdam ni Lin Moyo, mayroon itong kapangyarihang higit pa sa pangunawa, kasing misteryoso at kasing taas ng mismong Dao. Kahit ang mga Supreme ay hindi kayang tumapat dito, ipinaliwanag ng matanda. Asterisk, noong unang panahon, may sabi, ang scar ay sugat ng Chaos. At tayong lahat ay mga anak ng Chaos. Si Chaos ang ating ama at ina. Ang makitang dumudugo ang ating magulang ay nagdudulot ng takot at lungkot. Kaya ganyan ang epekto sa puso. Napangisi ng mapait si Lin Moyo. Mukhang kwentong bayan lang po. Kahit kasinungalingan man lang, sana naman paniwalang paniwala. Tumawa rin ang third elder. Tama ka. Hindi rin ako naniniwala dyan. Pero tumagal na ng panahon kaya naging kwento na lang. Isipin mo na lang kwento, hindi katotohanan. Pero kung may pagkakataon, subukan mong pumasok doon. Sinasabing ito ang daan papuntang Ancient Wilderness. May kapangyarihan doon na galing sa Ancient Wilderness. Marami ang doon muna nag-a-adjust at nasasanay bago tumuloy sa totoong biyahe. Tumango si Lin Moyo. Salamat po, senyor. Naiintindihan ko. Bumaba sila mula sa barko papasok sa Lindong City. Kung ikukumpara sa Wangdong World, napakaliit lang nito. Ito ay purong kuta militar at dito nakabase ang hukbo ng Alliance. Sa paningin ng marami, ang Alliance ay grupo lang ng mga pinuno. Pero base sa kwento ng matanda, isa pala itong tunay na hukbong sandatahan na nagbabantay sa buong Central Domain. Hindi sila nakikialam sa awayan ng mga lahi. Pero kapag gyera na, sila ang namumuno at nag-uutos. At sa oras na iyon, walang makakatanggi. Sundin o mapuksa, kilalang kilala ang third elder dito. Malaya silang nakakalakad at walang humaharang. Puno ng pormasayon ang buong lungsod. Bawat hakbin ay may mga detection array na nagsisiyasat. Walang galaw ang makakatakas sa paningin nila. Dahil sa mundo ng chaos, hindi lang harapan ang labanan. Pati panlilinlang, lason, at pagpatay ng palihim ay bahagi ng laro. Dami-daming lahi na may kakaibang kapangyarihan. Kung wala ang mga sistemang ito, napakadaling pasukin at wasakin ang lugar. Ito ang pinakamahigpit na depensang nakita ni Lin Moyo. Kahit siya, hindi niya garantisadong makakalusot ng tahimik. Sa wakas, nakarating sila sa gitnang plaza. Napansin ni Lin Moyo na hindi pa niya nakikita ang mismong cross-domain Grand Array. Tinanong siya ng matanda, little friend, nakikita mo ba? Inilibot niya ang tingin. Hindi ba't dito mismo? Oh, napangiti ang third elder. Sige nga, ipaliwanag mo. Dahil 10 araw silang magkasama, alam na ni Lin Moyo na sinusubok lang siya nito.
Kaya ngumiti rin siya ng payapa. Tinutokso niyo lang po ako, senyor. Hindi sumagot ang matanda at tumanggo lang para ituloy niya. Ang array na ito ay gawa ng isang Supreme. Kahit hindi mismo ang kamay niya ang naglatag, sigurado akong disenyo niya ito. Alam ng lahat na ito ay daanan para makatawid sa scar at makarating sa Eastern Extreme. Pero sa totoo lang, higit pa doon ang gamit nito. Hindi lang ito simpleng teleportation. Ito ay pinagsama-samang sistema, pangtatago, pagsubaybay, depensa, at pati na rin pag-atake. Kaya hindi ko masasabing nasa loob ng lungsod ang array, kundi ang buong lungsod ay nasa loob ng array. Kuminang ang mga mata ng Third Elder at kitang-kita ang labis na kasiyahan. Tama, hindi nasa loob ng Lindong City ang array, kundi ang Lindong City ang umiiral sa loob ng array. Bago ka umalis, paalala ko ulit, unahin mo ang kaligtasan mo. Kung talagang imposible, umatras ka. Huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Hindi madaling makahanap ng Formation Master na katulad mo. Napakahalaga ng buhay mo. Pagkatapos ay may inilabas itong kayamanan. Hiram mo muna ito. Kapag nagtagumpay ka, isauli mo. Sa palad niya ay isang napakalinis na karayom. Kulay asul ang dulo, singnipos ng buhok pero kasing haba ng daliri. Kinilabutan si Lin Moyo. Ramdam niya ang panganib dito. Ito ay tinatawag na Soul Severing Needle. Isang mataas na uri ng kayamanan. Ang galing nito, hindi kailangan ng dugo o sumpaan. Hindi rin nakadepende sa lakas ng may-ari. Kahit sino ang humawak, pareho lang ang lakas na ilalabas nito. Kaya nitong pumatay ng Chaos Greater Completion, at makasugat ng Full Completion. Pero tandaan mo, isang beses lang ito pwedeng gamitin sa isang araw. Naintindihan ni Lin Moyo ang halaga nito. Karamihan ng sandata ay kailangan ng blood bond at lumalakas kasabay ng lakas ng may-ari. Pero ito, iba, walang kailangan, pero puno ng lakas kahit kanino man hawakan. Ibang-iba ito, bihira, at napakamahal. Sapat ang lakas nito para seryosong makasugat ng full completion. Hindi ito basta-basta pinapahiram. Ang pag-abot nito sa kanya ay patunay ng tiwala nila. Maingat na tinanggap ito ni Lin Moyo at nilagyan ng marka ng kaluluwa. Hindi para angkinan, kundi para magamit. Yumuko siya, gagawin ko po ang lahat. Ang kabilang dulo sa Eastern Extreme ay nawala, dugtong ng matanda. Kaya baka hindi ka diretsyong mapadpad doon. Pwedeng malapit, pwedeng malayo. Wala kaming kasiguraduhan. Ikaw ang hahanap nito, pero tandaan, unahin mo ang buhay mo. Tinanong ni Lin Moyo, base po sa pagsubok nyo, nakatago ito sa loob ng mga bitik ng espasyo, tama po ba? Seryosong tumanggo ang matanda, tama, pero napakalalim, hindi madaling mahanap. Susubukan ko po ang lahat, sagot ni Lin Moyo. Sana ay maging mapalad ako. Sumanghal ang Third Elder at seryosong wika. Huli na itong paalala, mag-ingat ka sa lahat. Hindi lang sa mga taga-Eastern Extreme. Pati sa mga kapwa mo taga-Central Domain. Sa mundong ito, maliban sa sarili mo, huwag kang magtitiwala sa kahit sino. Yumuko si Lin Moyo. Naiintindihan ko po. Sa totoo lang, iyon na ang prinsipyo niya sa buhay. Lalo na mula nang lisanin niya ang maliit na mundo, wala na siyang pinagkakatiwalaan kundi ang sarili lamang. Nang matapos ang mga paalala, sinimulan na ng Third Elder ang pagpapasok ng napakaraming Chaos Gold sa sentro ng Pormasayon. Umuugong at gumising ang napakalakas na sistema. Ang ganitong klaseng array ay hindi kumukuha ng enerhiya sa paligid para hindi mahalata. Sa halip, Chaos Gold ang panggatong. Bawat tawid ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Sapat na yun para sa biyahe papunta at pabalik. Hindi naman sobrang mahal, kaya naman itong bayaran ng mga greater completion. At mas mura na rin ito kaysa riskihin ang buhay sa paglipad sa ibabaw ng Desolation Scar. Sa isang kisap mata at maliwanag na ilaw, dinala ng array si Lin Moyo patungo sa kawalan at sa hindi alam na kinabukasan. Unang hakbang sa Eastern Extreme, paghahanap sa Grand Array. Umusad ang Cross-Domain Grand Array. Tahimik at lihim ang galaw nito, gaya ng nakagawian, at walang anumang bakas na iniiwan. Sa loob ng mahabang panahon, maraming taga-Eastern Extreme ang nagsikap hanapin ang lokasyon nito. Alam nilang konektado ito sa Lindong City, pero wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan ang lungsod na iyon. Isa ito sa pinakamalalim na sekreto ng Central Domain God Alliance. At higit pa sa pagtatago, ang mismong disenyo ng array ay may kakayahang magkubli ng perpekto.
Dati, iyon ang proteksyon nila. Ngunit ngayon, iyon din ang dahilan kung bakit napakahirap hanapin ni Lin Muyo ang nawawalang dulo. Pero may sarili na ring paraan si Lin Muyo. Maya-maya, naipon na ang sapat na enerhiya. Isang malakas na buhawi ang nabuo at naging daanan ng liwanag. Nagsalita ang Third Elder, umalis ka na, at sa lahat ng gagawin mo, unahin mo ang kaligtasan. Mariing tumango si Lin Muyo. Hintayin niyo po ang magandang balita. Humakbang siya papasok. Agad na bumigat ang pakiramdam na parang dinodaganan ng langit. Pakiramdam niya ay hinihila ang katawan at kaluluwa niya sa iba't ibang dimensyon, tumatakbo ng bilis na hindi kayang isipin. Ibang-iba ito sa mga teleport na naranasan niya noon. Mas marahas at mas matindi. Ang puwersa ng espasyo ay sapat na upang punitin siya kung mahina lang siya. Na-realize niya, para makayanan ang biyaheng ito, kailangan ay nasa antas ka na ng Chaos Lesser Completion pataas. Kung mahina ka pa, gaya ng dating Kunlun Emperor, madudurog ka agad. Kahit pa ang matibay na katawan ni Little Pong, isang tunay na halimaw ng Chaos, baka hindi rin ito makayanan. Ito ay gawa ng isang Supreme. Direktang kumukuha ito ng lakas mula sa batas ng kalikasan. Mabilis, pero sobrang bigat ng epekto. Pagkalipas ng kalahating araw, nasanay na rin siya. Naging steady na ang takbo at narating na ang pinakamataas na bilis. Kakaiba ang pakiramdam, parang naging isa siya sa mismong Chaos. Ang Chaos Chi sa paligid ay puno ng walang katapusang batas at prinsipyo. Ito ang pinagmulan ng lahat. Habang pinapagana ang array, hinihiwalay nito ang lahat at tanging ang batas ng espasyo na lang ang naiiwan at lumalabas. Hindi pinalalaki, kundi binabago. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Lin Muyo. Naiintindihan ko na, ang mga batas sa loob ng Chaos ay pwedeng pagpalit-palitin at gawing isa. Bawat hibla ng enerhiya ay may dalang pundasyon ng lahat ng uri ng kapangyarihan. Kayang lumikha ng mundo, katangian, at buhay. At kayang itong hubugin. Pwedeng pilitin na maging isang uri lang ng batas. Kahit anong kapangyarihan ang gusto mo. Ang isang cultivator, gamit ang sarili niyang dao, ay kayang humugot mula dito at gawing enerhiya ng sarili niyang sining. Dahil sa realisasyon na ito, nag-alab ang interes niya. Kaya ko palang gamitin ang Great Dao Annihilation Palm, at imbes na sarili kong lakas, gamitin ko mismo ang walang katapusang batas ng Chaos, ano kaya ang mangyayari? Halos subukan na niya ito, pero biglang huminto ang lahat. Nawala ang daloy ng enerhiya at bumalik siya sa normal. Sa maikling panahon na iyon ng pagsasakatuparan ng ideya, lumipas na pala ang 10 araw. At narating na niya ang Eastern Extreme. Ito rin ay Chaos, pero kakaiba. Ang hangin at enerhiya dito ay magaspang at marahas. Ibang-iba sa payapang enerhiya ng Central Domain. Ang lugar na ito ay nakakaapekto sa ugali. Ang tumitira dito ay nagiging mainitan ang ulo at hindi mapakali. Kaya pala ganun sila kaagresibo. Epekto pala ito ng kapaligiran. Kumunat ang noo niya. Iisa lang naman ang Chaos, pero bakit iba-iba ang katangian? Dahil ba ito sa impluwensya ng Desolation Scar? Tama, ang 4 na sukdulan at 3 dimensyon ay nahahati dahil sa Scar. At ang impluwensya nito ay hindi matatakasan. Hindi muna sinubukan ni Lin Muyo ang kanyang bagong ideya. Ininspeksyon muna niya ang paligid. Kulay itim at walang laman ang kawalan, maliban sa magaspang na enerhiya. Ginamit niya ang kanyang undead eyes. Walang buhay na nakita. Naglagay siya ng mga rune at detection arrays. Natiyak niya, walang nakasunod sa kanya. Napabuntong hininga siya. Bilang taga-Central Domain na nasa lupain ng kalaban, bawat sandali ay delikado. Hindi siya pwedeng maging kampante. Saka lang siya nagsimulang maghanap ng nawawalang array. Hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Ang sigurado lang siya, nasa malapit lang ito sa Desolation Scar. Pero wala siyang makitang bakas o aura. Ibig sabihin, baka bilyon-bilyong li ang layo. At sa Chaos, walang direksyon. Paano siya lilipad? Saan siya tatango para hanapin ang Scar? Naalala niya ang sinabi ng Third Elder. Ang array ay nakatago sa loob ng radiation zone ng Scar dahil doon lang ito pinakamadaling itago. Kaya ang Scar ang magsisilbing gabay niya. Hanapin ang Scar, makikita ang array. Kinuha ni Lin Muyo ang kanyang Kosikang ring. Epekto ng walang sanhi, hindi niya hinahanap ang dahilan. Ang resulta lang ang habol niya. Ito ang sugal niya, gamitin ang batas ng sanhi at bunga para matuntan ang array. Lahat ng bagay sa mundo ay nakatali sa causality.
Walang makakatakas dito. Sa maliliit na mundo, pwedeng magamit ang Dai para iwasan ito. Pero dito sa Chaos, kahit ang mga Supreme ay sumusunod dito. Ang mismong Dao ay gumagamit nito. Ang sanhi at bunga ay walang kalaban-laban. At ngayon, naging sandata niya ito. Boom! Biglang sumabog ang katawan niya. Ang backlash o ganti ng sistema ang palm unit sa kanya. Kahit gaano siya kalakas, sobrang laki ng hinihiling niya. Hinahanap niya ang bagay na gawa ng Supreme. Tiniis niya ang sakit na tumatagos sa kaluluwa at laman. Durog siya, pero kumislap ang lilang liwanag. Buhay siya ulit, pero hindi pa tapos ang ganti. Bago pa man makahinga, durog na naman siya. At muling nabuhay, paulit-ulit, 10 beses na namatay, 10 beses na muling isinilang. Sa wakas, tumigil ang pagsabog. Gumana na ang singsing. Ngayon, kahit saang direksyon siya lumipad, dadalhin siya nito diretso sa array. Isang desperado pero mabisang paraan. Napabuntong hininga si Lin Moyo. Tunay ng kayamanan ito. Kontrolado ko pa lang ng kaunti pero kapag isinabay sa rebirth technique, kaya pala gamitin. May pumasok na matapang na ideya sa isip niya. Kung marami pa akong buhay, kaya ko kayang pumatay ng full completion gamit lang ito. Oo, ang ganti ng causality ay kayang pumatay kahit ng ganun kalakas, kung kaya mong tiisin ang kamatayan ng paulit-ulit. Pero laban sa Supreme, imposible. Kahit 10 milyong beses kang mabuhay at mamatay, hindi sapat. Pero kontento na siya sa nakamit. Iniligpit niya ang singsing at tinawag si Little Pong. Tara na, itinuro niya ang kahit anong direksyon. Dahil sa kapangyarihan ng sanhi at bunga, siguradong dadalhin sila nito sa paroroonan. Napakurap si Little Pong at mukhang nalilito. Father, nasa eastern extreme na ba talaga tayo? Ang putrid corpse drugs. Sinauna at napakalakas ang lahi ni Little Pong, at kasing talas din ang kanyang pandama gamit ang kaluluwa. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Napangiti si Lin Moyo. Paano mo nalaman na nasa eastern extreme na tayo? Nakatulog lang kasi si Little Pong sa storage space kanina at walang kamalay-malay sa nangyari sa labas. Sumagot si Little Pong. Ang silangan ay mainit at nagniningas, ang kanluran ay puno ng anino at lamig. Ang hilaga ay yelo, ang timog ay basa. Ang itaas ay dalisay, ang ibaba ay bulok at madilim. At ang gitna ay balanse. Nakaukit sa alaala ng aking lahi ang pagkakaiba ng 4 na sukdulan at 3 dimensyon ng chaos. Tunay na biyaya ng sinaunang lahi. Mas malawak at malalim ang pangunawa ni Little Pong sa chaos kumpara sa ordinaryong cultivator. Ito ay kaalamang naipon at ipinamana sa loob ng hindi mabilang na henerasyon, hinahangaan, ngunit hindi kayang gayahin ng iba. Ipinaliwanag pa niya ang katangian ng bawat rehiyon. Ang chaos chi sa eastern extreme ay mainit. Kaya ang mga hayop at tao dito ay mainit ang ulo at madaling magalit, pero ang kanilang mga sining at atake ay matalas at mabangis. Ang southern extreme ay mainit at maalinsangan. Ang mga nilalang dito ay tuso at kakaiba, pati ang kanilang mahika ay kakatwa. Ang western extreme ay madilim at maligno. Magaling ang mga taga rito sa sining na umaatake sa kaluluwa. Ang northern extreme ay purong yelo. Tahimik at bihirang magsalita ang mga nakatira rito. Pero kapag kumilos na, hindi titigil hanggat hindi namamatay ang kalaban. Ang upper domain ang may pinakadalisay na enerhiya at malinaw ang mga batas, kaya mas madali ang pagsasanay doon. Ang lower domain naman ang may pinakamaulap na enerhiya. Halos imposible ang pagunlad doon, pero kapag may umangat man, sila ang pinakamalakas sa kani-kanilang antas. At ang central domain, ito ang balanse. Neutral ang enerhiya at hindi tumatagilid sa kahit ano. Malalim na napaisip si Lin Moyo. Tama. Ang pagkakahating ito ng chaos ay tiyak na may kinalaman sa Desolation Scar. At marahil ang ugat nito ay nasa kaibuturan ng Ancient Wilderness. Pero sa ngayon, hindi pa niya iyon kayang abutin. Tinanong niya, may naitala ba ang lahi niyo tungkol sa Ancient Wilderness? Kumunat ang noo ni Little Pong habang binabasa ang alaala at sumagot. Wala masyado. Ang mga ninuno ko ay madalas pumasok doon para humanap ng paraan para masira ang sumpa ng Supreme sa amin. Pero lahat ay nabigo, wala silang nakita, o kaya naman ay doon na namatay. Dahil ang sumpa ay galing mismo sa Supreme, ang lugar na pinakaapektado nito, ay ang Ancient Wilderness mismo. Tinanong ulit ni Lin Moyo, alam mo ba kung anong mga panganib ang naroon? Umiling si Little Pong.
Hindi po. Ang tanging paalala lang, bago maging full completion, huwag na huwag papasok. Mabigat na katotohanan. Ang pinakamatinding panganib ay ang hindi mo alam. Ibig sabihin, lahat ng namatay doon ay walang naiwan kahit anong impormasyon. Para burahin pati ang alaala ng lahi, ibig sabihin ay napakabilis ng kamatayan, o kaya naman ay tuluyang napuputol ang koneksyon ng dugo. Alinman sa dalawa, tanda iyon ng sobrang takot at panganib. Habang nag-uusap sila, kitang-kita na talagang itinuturing na ama ni Little Pong si Lin Muyu at handang ibahagi ang lahat ng alam nito. Lumipas ang mga araw, linggo, at ilang buwan pa ng paglipad. Pero wala pa ring makita, walang hayop, walang tao, walang anumang buhay. Walang katapusan ng kawalan. Sa wakas, nagtanong si Little Pong nang may pag-aalinlangan. Father, sigurado po ba tayo na tama ang direksyon natin? Ngumiti si Lin Muyu. Oo naman. Ituloy mo lang. Napakalawak ng chaos. Parang wala pa tayong nararating kumpara sa kabuuan nito. Ang pagtawid mismo sa score ay inaabot ng mahigit 10,000 taon. Ang ilang linggo o buwan. Parang alikabok lang yun. Napanatag na si Little Pong at binilisan pa ang lipad. Habang lumilipad, naglabas si Lin Muyu ng purple gold fruit. Masayang kinain ito ni Little Pong, at kumain din si Lin Muyu ng isa. Tama ang hinala niya, ang bunga ay talagang gumigising sa potensyal at nagpapalakas sa lahi at dugo. Mga pambihirang kayamanan nga ito. Pero kung ikukumpara sa Chaos Fruit, wala pa ring sinabi ang mga ito. Naisip niya kung kailangan niya ng pera o Chaos Gold balang araw, ang pagbebenta lang ng isa ay sapat na para yumaman ng husto. Pero hinding-hindi niya ito ibebenta. Masyadong delikado at kakaiba ang bagay na ito. Kapag nabunyag, siguradong kamatayan ang aabutan niya. Biglang nanigas si Little Pong. Father, may tao sa unahan. Sa parehong sandali, nakita rin ito ni Lin Muyu gamit ang kanyang undead eyes, may mga nagniningas na apoy ng kaluluwa. Hindi lang isa, hindi sila tao, bulong ni Lin Muyu. Inamoy ito ni Little Pong at biglang sumimangot. Kinumpirma ito ng alaala ng kanyang lahi. Sila yun. Sino? Tanong ni Lin Muyu. Ang mga putrid corpse drops. Nasa lahat ng dako sila sa 4 na sukdulan. Ang baho nila, lahat ay ayaw sa kanila. Baho. Bago pa niya maintindihan, sumigaw si Little Pong. Father, isara mo ang kaluluwa mo. Bilis. Pero huli na ng kaunti. Naramdaman ni Lin Muyu ang isang amoy na hindi sa ilong pumapasok, kundi direktang tumatagos sa kaluluwa. Nahilo siya at muntik ng himatayin. Mabilis niyang tinakpan at tinataka ng sarili. Pero kahit ganon, tumatagos pa rin ang baho at nakakainis talaga. Napasanggal si Lin Muyu. Anong kalokohan ito? Seryosong sumagot si Little Pong. Mga uod silang ipinanganak sa chaos. Sobrang sama ng amoy nila. Dumidikit ang kanilang lason sa kaluluwa. Kapag naamoy mo ng matagal, magiging mabaho pati ang kaluluwa mo. At kapag nangyari iyon, halos imposible nang maintindihan ang mga batas ng chaos. Kaya pala, lahat ay galit sa kanila. Tumango si Little Pong. Oo, sila ang salot. Kinasusuklamin sila sa buong chaos. Pero mapapawi man sila, imposible, dami nila at mabilis dumami. At ang pinakamasama, likas silang marunong maglakbay sa espasyo. Imposibleng mapatay silang lahat. Ang mga itlog nila ay nakatago sa loob ng mga hayop, o sa mga bitik ng kalawakan. Hindi nakikita, hindi nahahalata. Parasitikong mabibigat. Wala namang nararamdaman ang host hanggat hindi napipisa. At kapag napisa na, bigla na lang silang pupunitan ng espasyo at aalis. Doon mo lang malalaman na mayroon pala sila sa loob mo. Pero huli na ang lahat. Napasanggal si Lin Muyu. Tama nga, hindi talaga sila mapapatay ng tuluyan. Sa chaos, lahat ng buhay ay may paraan para mabuhay. Oo nga po, ang pag-iral ay may dahilan, sagot ni Little Pong na biglang naging pilosopo, tapos napakamot ng ulo. Hindi akin yan, galing sa ninuno ko, wag mo ako sisihin ha. Itinuon ni Lin Muyu ang atensyon sa mga apoy ng kaluluwa sa unahan. Hindi lang sila simpleng liwanag. May nakabaon ditong mga runes ng chaos. Ibig sabihin, may espesyal silang kapangyarihan. Tinanong niya, bukod sa pagiging parasito at pagtakas sa espasyo, ano pa ang kaya nilang gawin? Nag-isip si Little Pong at seryosong sumagot. Marunong silang uminom ng dugo. Uminom ng dugo. Nanlamig si Lin Muyu. Alam niyang hindi lang iyon literal. Ipinaliwanag ni Little Pong.
Oo, literal silang umiinom ng dugo. Pero ang mas malalim na ibig sabihin, kaya nilang sipsipin ang asensya at lakas ng kahit ano. Mga sandata, kayamanan, materyales, at pati na rin ang mga porma sayon. Kahit anong sipsipin nila, nagiging walang laman at walang kwenta. Yan ang pinakamasama nilang kapangyarihan, nanigas si Lin Moyo at may pumasok na ideya sa isip niya. Huwag sabihin, ang nangyari sa cross-domain Grand Array, gawa nila, biglang bumigat ang hangin sa paligid dahil sa posibilidad na yun. Ang pinakakasuklam-suklam na undead. Habang papalapit sina Lin Moyo at Little Pong sa kawan ng mga putrid corpse grubs, kahit nakasarado ang kanilang mga kaluluwa, ang baho ay tumatagos pa rin, tila mga alon na tumatama sa kanila. Naglaway at sumigaw ng malakas si Little Pong, ang baho. Ang baho, kayong mga marurumi at mabahong uod, kakainin ko kayong lahat. Bigla siyang natigilan, kumaibot ang buntot, at nagwika ng takot, hala. Hala, hindi ko kayo kakainin. Sobra kayong kadiri para kainin. Tumawa ng tahimik si Lin Moyo. Nakaugalian na ni Little Pong ang sabihing kakain siya ng kahit ano, pero hindi naman lahat ay pwedeng pagkainan. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa unahan. Sa wakas, nakita na niya ang tunay na anyo ng mga putrid corpse grubs. Hindi lang sila mabaho, nakakadiri sila tingnan. Ang bawat isa ay parang naninigas na bangkay na lumulutang sa kawalan. Nang maramdaman nila ang aura ni Lin Moyo at Little Pong, inangat nila ang kanilang mga ulo. At doon nakita, mga mukhang kalahati tao, kalahati insekto. Nakakapanindig balahibo. Sa kabutihang palad, hindi katapat ng kanilang itsura ang kanilang lakas. Karamihan ay nasa antas lamang ng half-step chaos. Iilan lang ang nasa chaos lesser completion. Sa kabuuan, ilang libo sila. Ang ganitong dami ay sapat para takutin at paatrasan ang karamihan sa mga nasa chaos lesser completion. Maaaring mahina ang mga putrid corpse grubs kapag nag-iisa. Pero kapag marami, nagiging dagat ng kabulukan sila. Tanging isang nasa chaos greater completion lang ang kayang lipulin sila ng walang kahirap-hirap. Ngunit si Lin Moyo ay hindi katulad ng karamihan. Sa isang kisap mata lamang ng kanyang isipan, milyon-milyong undead ang lumabas. Ang kanilang dami ay libo-libong beses na mas marami kaysa sa mga uod. Agad na gumuho ang mga ito. Nakakatawa ang kanilang lakas kapag direktang nakalaban. Ang mga nasa half-step chaos ay agad na napaso at naglaho sa unang atake. Ang mga nakaligtas ay lumaban, pero halos walang dulot ang kanilang mga pangil at kuko. May mga namamatay na undead, pero agad din itong nabubuhay muli. Sa ilang saglit lang, napuruhan ang kawan. Wala silang laban sa hukbong hindi namamatay. Bihirang makaharap ng mga undead ang ganitong kalaban. Kadalasan, sila ang nagsasakripisyo laban sa malalakas na kalaban. Pero ngayon, parang laro lang ang labanan, isang bihirang pagkakataon. Masaya silang lumaban. Alon-alon na apoy at buto ang hamampas sa mga uod, na tila ba nilulunod sila sa walang humpay na pagpatay. 10 minuto, at bumigay na ang kawan. Nayanig ang kawalan. Gumalaw ang espasyo. Nagbukas ang mga lagusan. Sumigaw si Little Pong, tumatakas sila. Tama, ito ang likas na kakayahan ng mga putrid corpse grubs, ang pagtawid sa espasyo. Ito ang kanilang huling takbuhan. Pero handa na si Lin Moyo. Pinaganya niya ang pormasyong inihanda niya. Naglabas ito ng mga alon at tumahimik ang paligid. Huminto ang pagbaluktot ng espasyo. Gayunpaman, nakagawa pa rin sila ng sariling mga lagusan. Hindi napigilan ng porma sayon ang pagtakas nila. Isa-isa, tumalon ang mga nakaligtas sa mga bitek at naglaho. Walang epekto sa kanila ang ordinaryong pagharang sa espasyo, paliwanag ni Little Pong habang umuubo. Yan ang likas nilang talento. Kumunat ang noo ni Lin Moyo. Napakalakas pala ng koneksyon nila sa espasyo. Sobrang lakas, buntong hininga ni Little Pong. Lalo na kapag naging full completion na sila. Halos imposible na silang mapatay. Nakakalusot sila sa anumang harang. Tumanggo ng bahagya si Lin Moyo. Tama ka, sa kabutihang palad, napakahina naman talaga nila. Sa parehong antas, madali lang silang mapapatay kahit mas mataas pa ang ranggo ng kalaban. Naisip niya, bawat nilalang ay may kalakasan at kahinaan. Marahil ay mahirap silang umunlad. Marami sila, pero wala talagang tunay na pinakamakapangyarihan sa kanilang lahi. Nagkibit balikat si Little Pong. Hindi ko alam. Wala akong ibang natatandaan sa alaala ng aking lahi maliban sa sinabi ko.
Pagkatapos ay nagsalita si Lin Muyo, sapat na iyan. Oras na para tanungin sila tungkol sa cross-domain Grand Array. Napakurap si Little Pong. Ha? Tanungin sila. Paano? Patay na. Tumakas na. Karamihan ay pira-piraso na. Wala nang matanong. Pero tumangala si Lin Muyo. Pinabalik niya ang kanyang mga undead, bitbit ang mga piraso ng laman na mabaho pa rin. Agad na tinakpan ni Little Pong ang kanyang sarili dahil sa gulat at pagkasuklam. Ama, bakit niyo pa pinapanatili ang mga ito? Ngumisi si Lin Muyo. Infinite summon. Sumigabong ang undying fire, nang inig ang mga nabubulok na laman. Tinupok at hinubog ito ng maitim na apoy. At pagkatapos, mas nakakadiri kaysa dati, muling nabuhay ang mga uod. Bumangon sila bilang mga undead. Lumakas ng 10 beses ang baho. Parang nasusuka pati ang hangin sa paligid. Ilang segundo lang. Ang mga uod na nawasak kanina ay nakatayo na ulit, may mga kaluluwa at katawan na muling nabuo. Gumapang sila palapit kay Lin Muyo. Pareho lang sila ng itsura, pero mas nakayuko na sila ngayon. Pagod na kumaway si Lin Muyo. Lumayo kayo. Ang baho. Agad na gumapang palayo ang mga undead ng 10,000 milya. Kumunti na ang usok at baho. Mababa ang kanilang talino. Hindi sila makapagsalita. Komunikasyon gamit ang kaluluwa lang ang kaya nila. Napabuntong hininga si Lin Muyo at napilitang buksan ang kanyang espiritu. Isinawsaw niya ang sarili sa pinakamaruming interogasyon sa kanyang buhay. Bawat pagtatangka nilang magsalita ay parang binubugaw siya ng baho. Halos masuka na siya sa amoy ng kabulukan. Pero nakuha rin niya ang sagot. Nagtipon-tipon sila dito dahil sa isang napakalaking pormasayon. Isang bagay na natagpuan nila ng aksidente. Napakaganda nito at puno ng yaman. Naakit sila at nabaliw sa gustong makuha ito. Kaya naghanap sila. Mahigit 1,000 taon na. Pero hindi nila ito mahanap. Palagi itong gumagalaw at nagbabago ng pwesto. Unti-unti, naisip nila na may ibang nilalang mula sa chaos ang gumalaw dito. Isang nilalang na kasing husay din nila sa pagkontrol ng espasyo. Kaya kahit gaano sila katagal maghanap, wala silang nakukuha. Wala na silang ibang alam. Tungkol sa kakayahan o pinagmulan. Wala silang pakialam. Instinct lang ang gumagana sa kanila. Wala rin silang maalala tungkol sa kanilang lahi. Tinapos na ni Lin Muyo ang usapan. Isang kaway lang, at ang mga kadiri-dirang undead ay sumabog at naglaho. Naging abo ang lahat. Nawala na ang baho. Bumantong hininga si Little Pong sa ginhawa. Sa wakas, wala nang amoy. Mahinahong sinabi ni Lin Muyo. Hinahabol nila ang isang malaking pormasayon. Sabi nila, may ibang nilalang mula sa chaos ang kumuha nito, isang nilalang na dalubhasa sa espasyo. Hindi sila marunong magsinungaling, dahil instinct lang ang nagsasalita sa kanila. Kaya totoo ang sinabi nila. Kahit hindi pa sigurado kung iyon nga ang cross-domain Grand Array, dapat nating isipin na iyon na nga. Natigilan si Little Pong at pilit na inalala ang alaala ng kanyang lahi. Sa huli, nanginginig ang kanyang mga balahibo at nanlisik ang kanyang mga mata. Oo, may nakasulat tungkol sa isang lahi. Isang sinaunang halimaw mula sa chaos. May kakayahan silang kontrolin ang espasyo ng ganito kalakas. Tinatawag silang, ang mga Eastern Extreme Dragon Pythons. Ang Chaotic Void Breaking Rune. Ang mga Eastern Extreme Dragon Pythons ay mga nilalang na ipinanganak sa chaos at naninirahan sa silangang bahagi nito. Mayroon silang kaunting talino, hindi kasing talas ng karamihan sa mga sibilisadong lahi, ngunit sapat para makapag-isip at makabuo ng sariling desisyon. May sariling katarungan ng chaos. Ang kakulangan sa karunungan ay napapantayan ng pambihirang likas na kakayahan. Makapangyarihan sila mula pa nang ipinanganak. Sa mismong sandali ng kanilang pagsilang, naabot na nila ang chaos transformation at ganap nang nakapag-adjust sa kapaligiran. Pagdating sa tamang gulang, mahigit 80% ang Necari rating sa antas ng Chaos Realm Lesser Completion. At pag-abot sa antas na ito, nagigising ang kanilang mga likas na talento. Katulad ng mga putrid corpse grubs, ang kanilang kapangyarihan ay nakatuon sa espasyo. Malaya silang nakakalakbay sa kawalan at nakakapasok sa mga bitik ng dimensyon kung kailan nila gusto. Maraming kayamanan ang nahuhulog sa mga puwang ng espasyo at kadalasan ay sila pa ang nakakatuklas nito. Bukod sa kakayahan sa espasyo, may isa pang kakayahan ng mga Eastern Extreme Dragon Pythons, ang kapangyarihang kontrolin ang Eastern Extreme Flame. Ang Chaotic Chi sa silangang bahagi ay nagtataglay ng matitinding batas ng apoy,
at maraming katutubong nilalang dito ang gumagamit nito. Ngunit ang mga Dragon Pythons, dahil sa pinagsama nilang lakas at kakayahang maglakbay sa espasyo, nagagawa nilang linangin ang mga materyales o umatake kahit pa nasa kabilang layer ng dimensyon. May mga materyales na hindi pwedeng hawakan ng direkta dahil umaatake ito pabalik. Pero gamit ang kanilang talento, nalalampasan nila ang panganib at napoproseso ang mga ito mula sa malayo. Ang kanilang lakas ay kayang tumagos sa hindi mabilang na layer ng espasyo, sumusugod ng tahimik at nakamamatay. Habang nakikinig sa paglalarawan ni Little Pong, napabuntong hininga na lamang si Lin Moyo. Talagang napakaraming uri ng nilalang ang lumilikha ang chaos, iba-iba at kakaiba. May mga lumilitaw na may kapangyarihang hindi mo akalain na posible. Base sa sinabi mo, bulong ni Lin Moyo, posibleng ang konektado ang pagkawala ng cross-domain grand array sa mga Eastern Extreme Dragon Pythons. Umiling si Little Pong, wala ring impormasyon tungkol dito ang nakatago sa alaala ng kanyang lahi. Hindi pa makapagdesisyon si Lin Moyo, pero isang bagay ang sigurado siya. Hindi siya maling landas ang tinatahak. Kung ang pagkawala ng Porma Sion ay may kinalaman sa mga Dragon Pythons, malaki ang gulo na naghihintay. Iba sila sa mga putrid corpse grubs. Ang mga Dragon Pythons ay may napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Dagdag pa ang kanilang kontrol sa espasyo, madali para sa kanila ang lumaban o tumakas. Kahit pa ilabas niya ang kanyang hindi mabilang na undead, baka mahirapan siyang habulin sila. Kung sila nga ang may kinalaman, kailangan ko ng plano. Seryosong pinag-isipan ito ni Lin Moyo. Mayroon siyang 4 na pangunahing sandata at kakayahan. Ang Ice Jade Meditation Cushion, ang Causticang Ring, ang Catastrophic Scepter, at ang kanyang husay sa paggawa ng mga Porma Sion. Agad niyang binaliwala ang unang isa. Hindi pa niya ito ganap na makontrol. Ang Causticang Ring naman ay sobrang tapang, ngunit nasasaktan din ang gumagamit kasabay ng kalaban. Pwede ito laban sa isa o dalawang malakas na kalaban, pero laban sa buong lahi. Imposible, maliban na lang kung walang katapusan ang kanyang rebirths. Hindi niya sasayangin ang limitado niyang buhay sa kanila. Ang Catastrophic Scepter, nagagamit niya ito, pero ito ang kanyang pinakamalakas na baraha. Kung aasa siya rito palagi, mahihin lang siya sa katagalan. Kaya ang pinakamagandang pagpipilian, ay ang mga Porma Sion. Gamit ang mga Porma Sion, mapipigilan ko ang kanilang likas na kapangyarihan sa espasyo. Mababali ang kanilang pundasyon, at doon papasok ang aking hukbo para lipulin sila. Napagdesisyonan na niya, Porma Sion ang gagamitin niyang panlaban. Agad siyang nagsimulang gumawa. Kung ang lakas ng Eastern Extreme Dragon Pythons ay nakabase sa espasyo, ang layunin niya ay wasakin iyon. Inisip niya ang isang Porma Sion na sasakop sa buong lugar, tatakip sa bawat bitik at sulok ng dimensyon para wala silang mapagtaguan o mapaglusutan. Isa-isang nabuo ang mga rune, mga chaos rune na kanyang iginuhit, pinag-aralan, at binago. Dahil kakaunti lamang ang uri ng mga special rune, pinaganda at pinalakas niya ang lahat ng ito hanggang sa umabot sa bagong antas ang bisa. Bawat rune master ay may kani-kanyang estilo. Walang sinusunod na porma ang chaos runes. Walang tama o mali. Ang mahalaga lang ay ang bisa, dapat kapakipakinabang, praktikal, at makapangyarihan. Matapos ang paulit-ulit na pagbabago, natagpuan niya ang rune ang kailangan. Isang bagong divine rune. Ang hugis nito ay parang higanting kuko na umaabot sa lahat ng dimensyon at tumatarak sa pinakamalalalim na agos ng espasyo. Nagagawa nitong gamitin ang mismong lakas ng spatial chaos tides, na nagiging dahilan para maging magulo ang espasyo sa loob ng 10,000 milya. Hindi nito pinatatag ang espasyo, bagkus, ginagawa nitong hindi matatag. Ginagawa itong marahas at magulong karagatan. Pinangalanan niya ito, the Chaotic Void Breaking Rune. Gamit ito bilang pundasyon, iginuhit ni Lin Moyo ang malaking network. Isang bagong Porma Sion na binubuo ng 100,000 Chaotic Void Breaking Rune. Sakop nito ang larangan ng digmaan na umaabot ng 10 milyong milya. Maliit man ito kumpara sa lawak ng chaos, sapat naman ito para sa isang digmaan. At kapag sinabayan pa ng kanyang Wings of Chaos, lalong titindi ang kaguluhan. Isang lugar na puno ng kaguluhan kung saan walang anumang kapangyarihan sa espasyo ang makakagalaw o makakatawid. Malamig na bulong ni Lin Moyo. Hindi ako maniniwala na kahit mga Dragon Python ay malayang makakalakbay sa ganitong klaseng kaguluhan.
Nang matapos, lumiit ang porma sayon at naging isang formation disc na nakapatong sa kanyang palad. Perpekto at handa nang gamitin anumang oras. Kahit ganito ay hindi pa rin sila mapigilan. Si Little Pang na walang sawang lumilipad sa unahan ay biglang sumingit, "Ano po ang gagawin nyo?" "Pag-iisipan ko na lang ng ibang paraan," sagot ni Lin Muyo ng kalmado. Halos mabilawkan si Little Pang sa inis. "Ama, ibig sabihin hindi nyo pa rin sigurado kung gagana ang planong ito." Ngumisi si Lin Muyo. Hindi naman masabing hindi. Kung katulad lang din sila ng mga putrid corpse grubs, sapat na ang pormasyong ito para mapigilan sila. Pero kung may mga nasa chaos greater completion sila doon, mahirap pang sabihin. May tiwala siya sa kanyang gawa. Pero alam niya, malaki ang pagkakaiba-iba ng lakas ng mga nasa greater completion. May mga mahihina, nakalaban na niya noon ang mga ganoon. At may mga tulad ni Pang Chi na sobrang lakas at kayang dumurog sa kapwa nila nasa parehong antas. Kaya sa laban lang malalaman ang totoo. Lumipas pa ang ilang araw na paglipad. Hanggang sa may nakita ang mga mata ni Lin Muyo, mga nagniningning na apoy ng kaluluwa. "Itago niyo ang inyong aura," mariin niyang utos. Agad din niyang itinago ang sarili niya. Sumunod si Little Pang, bagamat kinakabahan. "Ama, wala po akong nararamdaman. Walang laman ang espasyo sa unahan. Wala namang ibang senyales kundi ang mismong Chaos Chi. Kung nagtatago man ang mga kalaban, tiwala naman si Little Pang." Sa pakiramdam ng kanyang lahi, dapat naramdaman na niya ito. Pero mahinahon na sabi ni Lin Muyo, wala sila sa layer na ito ng espasyo. Tatanong sana si Little Pang na kung wala dito, paano mo alam? Pero napigilan niya ang sarili. Natutunan na niya, mas mabuting huwag nang magtanong. Hindi man kayang tumagos ng paningin ni Lin Muyo sa ibang dimensyon, may kakaiba siyang napansin. Ang liwanag ng apoy ay hindi kabilang sa espasyong ito, ngunit ang presensya ng kanilang mga kaluluwa ay tumatagos at lumalabas sa bawat layer. Parang higanting kamay ang kanilang espiritu na nakakapit sa maraming dimensyon at malayang nakakalusot sa pagitan ng mga ito. Nanikip ang kanyang labi. Talagang nakakatakot ang kakayahan ng mga ito. Pinahinto niya si Little Pang. At mahinahon niyang sinimulang iguhit muli ang isa pang Chaotic Void Breaking Rune. Ang pinakamasamang posibleng mangyari. Ang sakop ng Chaotic Void Breaking Rune ay umaabot ng 10,000 li, pero nilimitahan ni Lin Muyo ang radius nito sa 10,000 lamang. Sa sandaling ito, mahigit 100,000 li na ang layo niya mula sa mga nagniningning na apoy ng kaluluwa. Ang mga apoy na iyon ay gumagalaw sa diretsyong landas na papunta mismo sa kinaroroonan nila ni Lin Muyo at Little Pang. Tumibok ang rune, at nagsimulang manginig ng marahas ang espasyo. Ang unang layer ng dimensyon ay umuga na parang alon sa karagatan at humiwalay sa pagkakaayos nito. Sa gabay ng kamay ni Lin Muyo, ang buong espasyo sa loob ng 10,000 li ay gamulo at umalimbakay, dahilan upang mahayag ang anumang bagay na nakatago sa loob nito. Hindi ito ang unang pagkakataong ginawa niya ito. May ginawa na rin siyang katulad nito noon sa pagsubok ng Central Domain God Alliance. Napakurap si Little Pang, sumangot, at nagsabi, "Ama, wala naman po dito ah." "Alam ko," sagot ni Lin Muyo ng kalmado. Alam niyang walang pisikal na bagay na narito. Hindi mga gamit ang hinahanap niya, kundi bakas ng aura o enerhiya. Mula sa mga putrid corpse grubs ay nalaman na niya may kung anong dambuhalang porma sayon ang kinaladkad palayo. Hinala ni Lin Muyo na maaaring ito ang cross-domain grand array. Pero posible kayang kinaladkad at binuhat ang ganito kalaking istruktura. Mahirap paniwalaan, ngunit sa mundo ng chaos, posible ang lahat. Kung kinaladkad nga ito, tiyak na may naiwan itong bakas ng enerhiya na nakatago ng malalim sa mga bitik ng espasyo. Sa paggamit niya ng rune, nawasak ang lahat ng kanlungan. Kung may bakas man, mahahanap at mahuhukay niya ito. Naramdaman na dati ni Lin Muyo ang aura ng nasabing porma sayon. Ipiningid niya ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang koneksyon gamit ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang saglit, at oo, isang manipis na bakas ng chi, mahina pero hindi maitatanggi na naroon. Dali-daling iminulat niya ang kanyang mga mata. Ito nga ang cross-domain grand array. Pero, bakit sobrang hina ng aura nito? Hindi ito tama. Kahit pa nakatago ito, hindi dapat ganito kaina ang enerhiyang nagmumula sa ganitong klaseng istruktura. Bahala na, hahabulin ko muna, saka ko natitingnan. Hindi na ito oras para mag-isip pa. Oras na para kumilos.
Sinenyasan niya si Little Pong na agad namang pumukpok ng pakpak at sumugod pasulong. Hindi naman mabilis ang takbo ng kanilang hinahabol, kaya agad na naabutan sila ni Little Pong. Nakatago pa sila sa malalalim na layer ng espasyo at hindi pa lumalabas. Pero nabilang na agad sila ni Lin Moyo, 59 na apoy ng kaluluwa. Ibig sabihin, 59 na buhay na nilalang. Kabilang sa mga ito ay may isa sa antas ng Chaos Realm Greater Completion, 20 sa Chaos Lesser Completion, at 28 sa Half-Step Chaos. Hindi naman sobrang dami, pero ang nasa Greater Completion, iyon ang magiging problema. Dahan-dahan at may focus na itinaas ni Lin Moyo ang formation disc na kanyang ginawa. Ang Chaotic Void Silang Formation ay biglang lumawak at binahang matinding liwanag ang buong kawalan. 10,000 Void Breaking Runes ang nagdugtong-dugtong at pinatindi pa ang kanilang lakas. Umugang ang hangin, gumalaw ng marahas ang espasyo. Ikinawala ni Lin Moyo ang kanyang Wings of Chaos, at naglabas ito ng mga bagyo ng hindi makontrol na enerhiya. Nagtipon ang mga ilaw at naging mga espirito na humila at pamunit sa mga batas ng kalikasan, hanggang sa maging ganap na gulo at ligwak ang buong espasyo. Ang maayos at organisadong mga layer ng dimensyon, ay gumuho at naging isang magulo at magulong putik ng enerhiya. Sa wakas, hindi na nakapagtago pa ang mga nagniningning na apoy. Lumabas sila kasabay ng malalakas na ungol, kalahati ay tila ungol ng dragon at kalahati ay sirit ng ahas. At doon sila nakita, mga Eastern Extreme Dragon Pythons. Nanliit ang mga mata ni Lin Moyo. Totoo ang kanyang hinala, at sa kanilang gitna ay bitbit nila ang labi ng isang dambuhalang pormasayon, wasak, sira-sira, at hindi nabuo. Bumigat ang pakiramdam sa dibdib ni Lin Moyo. Isang piraso ng Cross-Domain Grand Array. Ito na nga ang pinakamasamang mangyayari. Ang dambuhalang pormasayon ng Eastern Extreme ay talagang napaire piraso. Marahil ay tuluyan ng winasak at hindi nabuo. Kung ganoon na nga ang nangyari, wala nang pag-asang maayos pa ito. Imposibleng gumawa muli ng panibago. Kahit siya, na isang dalubhasa, ay hindi kayang gayahin ang gawa ng isang Supreme. Gayunpaman, tumigas ang kanyang mukha at nagpasya. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Una, babawiin ko ang pirasong ito. Nagalit ng husto ang mga Dragon Python. Dahil napilitan silang lumabas sa kanilang pinagtatagwan, umungal ang pinuno nilang nasa antas ng Greater Completion, at ang lakas ng aura nito ay yumanig sa buong kawalan. Sumiklab ang apoy mula sa bibig nito. Isang Dragon Python na may habang 10,000 li, isang halimaw na gawa sa purong apoy ng chaos. Para sa kanila, parang pagpatay lang langaw ang gagawin nila. Si Lin Moyo ay nasa antas lang ng Chaos Lesser Completion, isang langgam. Ang paglaban niya ay isang insultong hindi mapapatawad. Nagniningning ng mapotla ang daliri ni Lin Moyo. Dama po sa kanyang palad ang manipis at nakamamatay na soul-severing needle. Humayo ka. Nawala ang karayom ng walang kahit kaunting ingay, pumasok sa kawalan. Sa susunod na iglap, ang umuungal na Dragon Python ay biglang natigilan habang humihinga. Ang naglalagablab na apoy sa loob niya ay biglang namatay. Ang dambuhalan niyang katawan ay mabilis na lumat at lumiit hanggang sa maging 10,000 metro na lang ang sukat. Nanlalabo ang mga mata at tuluyan nang nawala ang kanyang kaluluwa. Isang nasa Greater Completion, napatay sa isang iglap. Natahimik ang buong larangan ng digmaan. Nanatiling matatag ang kamay ni Lin Moyo, pero mabilis na kumabog ang kanyang puso ng minsanan. Ang soul-severing needle, napakalakas na sandata. Hindi man lang niya namalayan kung paano nito pinatay ang kalaban. Isang sandali lang ay nandoon pa ito, tapos biglang wala na lang ang kaluluwa ng Dragon Python. Buo pa ang katawan. Namatay ito nang hindi man lang niya namalayan kung paano nangyari ang lahat. Bumalik ang karayom sa kanyang kamay, ngunit kupas na at nawala na ang ningning. Kailangan muna nitong magpahinga ng isang buong araw bago muling magamit. Pero nawala na ang pinakamalaking banta. Naiwan na lang ang 58 mas mahihinang kalaban. Natigilan sila at nabigla. Ang kanilang pinuno, ang pinakamalakas sa kanila, ay namatay na parang papel. Napuno sila ng takot at pangamba. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lin Moyo. Ang kanyang hukbong undead, na milyon-milyon ang dami, ay sumugod na parang itim na baha. Pinalibutan nila ang mga kalaban at dinagsa na parang dagat ng kamatayan. Sa normal na sitwasyon, hindi matatakot ang mga Dragon Python.
Ang kakayahan nilang maglakbay sa espasyo ay nagiging dahilan para walang silbi ang anumang pagkubkob. Pero hindi ngayon. Ang espasyo dito ay sadyang ginawang magulo ni Lin Muyu gamit ang porma sayon at mga pakpak. Imposible nang tumawid o lumipat ng dimensyon. Ang kanilang pinakamalakas na kakayahan ay naging kanilang libingan na lang. Dinagsa at nilamon ng mga undead ang lugar habang naglalagablab ang apoy mula sa mga buto. Lumaban ng husto ang mga dragon python. Ang mga nasa lesser completion ay umungal ng may lakas na daang beses na mas matindi kaysa sa mga putrid grubs. Pinupunit at winuwasak ng kanilang mga mahika ang hanay ng mga undead. 10,000 ang napapatay sa isang kisap mata. Totoo, sobrang laki ng agwat sa antas ng half-step at lesser completion. Pero walang katapusan ng kanilang mga kalaban. Sa bawat undead na napapatay, 10 pa ang sumusulpot at muling nabubuhay agad. Mabilis na bumagsak ang mga nasa half-step, nilamon ng alon ng mga kalaban habang sumisigaw. Ang mga piling mandirigma sa lesser completion ay nagsama-sama at nagtanggol ng matapang. Pinalibutan sila pero ayaw nilang magpadala. At doon, ikinumpas ni Lin Muyu ang kanyang kamay. Sumiklab ang apoy. Ang Undying Fire, Infinite Summon. Nag-alab ang malaking bangkay ng nasa greater completion. Hindi naman nasira ang katawan nito, ang kaluluwa lang ang nawala. Dahil kakapatay lang dito, mabilis itong mabubuhay muli. Hindi inabot ng ilang oras. Gumalaw ang katawan. Napuno ito ng maitim na apoy at kaluluwa. At muling tumayo ito, isang alipors na undead. Patayin niyo sila. Malinaw at dumagundong ang utos ni Lin Muyu. Masunerang lumapit ang dating pinuno at inatake ang sarili niyang mga kalahi. Nagkagulo at nagkawatak-watek ang mga dragon python. Ang kanilang pinakamatibay na sandigan, ang kanilang commander, ay bumalik bilang isang patay na alipors at walang awang pumupunit sa kanila. Umugang ang kanilang mga sigaw sa kawalan na puno ng kawalan ng pag-asa. Isa-isa silang naglaho at napuno ang hangin ng kanilang mapait na daing. Para kay Lin Muyu, hindi ito tunay na laban. Hindi katulad ng ibang mga digmaan na dinanas niya, ito ay parang laro lang. Walang katapusan ang paraan niya para wasakin ang mga nilalang na ito. Nagalit palalo ang Undying Fire. Isa-isa, ang mga napapatay na dragon python ay muling binubuhay at idinudugtong sa kanyang hukbo. At nang mahinahon na, kinuha niya ang isang formation disk at dahan daw ang inikot at inilagay ang enerhiya sa piraso ng wasak na cross-domain grand array. Hindi niya hahayaang manatili ito doon. Kahit ganito lang, may aangkin niya ito. Ang mga plano ng mga Supreme. Napakalakas ng cross-domain grand array, hindi ito kayang pasukin o kunin ng isang ordinaryong formation disk. Kailangang dahan-dahanin ni Lin Muyu ang proseso at umasa sa kanyang malalim na kaalaman sa mga porma sayon para mahanap ang paraan upang makuha ito. Habang nagtatrabaho, masusing pinagmasdan ni Lin Muyu ang porma sayon. Malubha ang pinsala nito. Ang cross-domain grand array ay hindi lamang simpleng koleksyon ng mga rune, ito ay gawa sa napakaraming mamahaling materyales. Ganoon din ang bahaging nasa harap niya, ngunit ngayon ay sira-sira na halos lahat. Nawala na ang karamihan sa kanilang lakas, at ang iba ay wala ng silbi. Tumingin si Lin Muyu sa pinuno ng mga Eastern Extreme Dragon Python. Sabihin mo sa akin, paano nahanap ng angkanyo ang pormasyong ito? Ang pinunong nasa antas ng Greater Completion, na ngayon ay isa ng alipors na muling nabuhay, ay nakahiga sa harap ni Lin Muyu na puno ng pagpapasakop. Wala na ang dating kay-abangan niya. Sa pagtatanong ni Lin Muyu, wala siyang itinago. Ang pangalan niya ay Dong Zuan-san, isa sa mga maliliit na pinuno ng Eastern Extreme Dragon Pythons. Noong una ay nalito si Lin Muyu sa terminong tribe, pero matapos ipaliwanag ni Dong Zuan-san, naintindihan niya ang istruktura ng kanilang lipunan. May 8 nakatatanda na nasa antas ng full completion, at bawat isa ay pinuno ng isang malaking tribo. Ang mga pangalan ng mga tribo ay kumakatawan sa langit, lupa, itim, dilaw, sansinukob, ilang, dakila, at baha. Sa ilalim ng bawat malaking tribo ay marami pang maliliit na tribo, 28 bawat isa, at ang mga ito ay pinamumunuan ng mga nasa antas ng Greater Completion. Kabilang si Dong Zuan-san sa tribong, Zuan, Dragon Python, at siya ang namumuno sa ikatlong maliit na tribo sa ilalim nito. Mayroon pang 11 katulad niyang Greater Completion sa loob ng tribong Zuan.
Ayon kay Dong Zuan-san, napakalawak ng grupo ng Eastern Extreme Dragon Pythons. Maaaring hindi kasing lakas ng Divine Phoenix Clan, pero isa pa rin itong napakalaking puwersa, lalo na sa paningin ni Lin Muyo. Isinalaysay ni Dong Zuan-san ang nangyari, mahilig maglakbay ang mga Dragon Python sa iba't ibang layer ng espasyo upang maghanap ng mga kayamanan at materyales na nakatago sa mga bitik, at sa kanila ito tinutunaw at sinasipsip, ito ang kanilang paraan para umunlad. Sa pagkakataong ito, nakatagpo sila ng isang dambuhalang pormasayon na hindi nila kailanman nakita ang laki. Ngunit nang matagpuan nila ito ay wasak na ito at bubuho na. Nagpadala agad ang buong tribo, umaasang mailalayo nila ang pormasayon at mapapasa kanila. Kahit sira-sira na, marami pa ring materyales na pwedeng gamitin. Kung makukuha nila lahat iyon, sigurado silang makakalikha sila ng hindi bababa sa 10 pang Dragon Python na aabot sa antas ng Greater Completion. Sa pamumuno ng kanilang pinuno, ang Full Completion Elder ng Zuan Dragon Python, inatake nila ang pormasayon. Malakas ang pormasayon at tumagos ang kanilang mga atake sa kawalan, na lumampas sa maraming depensa nito. Ang kanilang pag-atake ang nagpabilis sa pagguho nito. Maaari pa sana itong tumagal ng kaunti, pero dahil sa ginawa nila, wala pang 100 taon ay tuluyan na itong nawasak. Sa sandaling pagguho, sumabog ang pormasayon ng napakalakas na tumagos pa ito sa espasyo. Maraming Dragon Python ang namatay noon, at maging ang kanilang Great Elder, ang pinunong nasa full completion, ay nasugatan. Dahil sa pagsabog, nahati ang pormasayon sa 5 piraso. Inutusan ng Great Elder ang lahat na hanapin ang mga ito habang nagpapagaling siya. Mahigit 10,000 taong naghanap sina Dong Zuan-san at ang kanyang mga tauhan hanggang sa mahanap nila ang isang piraso na siya palang pinakamaliit sa 5. Habang hinihila nila ang piraso, sinubukan nilang tunawin at sipsipin ang mga materyales dito. Sobrang lakas kasi ng pormasayon kaya hindi nila ito madala ng mabilisan gamit ang espasyo, kaya napilitan silang gumapang ng dahan-dahan sa mga bitik hanggang sa makasalubong nila si Lin Muyo. Sa puntong ito, sigurado na si Lin Muyo na ito nga ang cross-domain Grand Array na personal na dinisenyo ng isang Supreme. Ang dambuhalang pormasayon ay orihinal na nahahati sa 2 malaking bahagi, isa sa Central Domain, at isa sa Eastern Extreme. Walang ordinaryong nilalang ang makakasira sa bagay na ginawa ng isang Supreme. Nakita na mismo ni Lin Muyo ang pormasayon noon at alam niyang higit pa sa kakayahan ng mga Dragon Python ang wasakin ito, kahit papagsamahin ang 8 Full Completion Elder, o kahit 800 pa sila, hindi nila ito magagawang masira. Ayon kay Dong Zuan-san, noong mahanap nila ang pormasayon ay wasak na ito ng malubha. Nagawa lamang nilang mapabilis ang tuluyang pagguho, at inabot pa nga iyon ng 1 buong siglo bago nangyari. Bukod pa rito, nasugatan pa ang kanilang Great Elder at marami silang namatay sa pagsabog. Kaya sigurado si Lin Muyo na may ibang may sala sa unang pagkasira nito, at iisa lang ang posibleng sagot, isang Supreme ang gumawa noon. Kung Supreme mula sa Eastern Extreme, o mula sa ibang lugar na pumasok para gamulo, hindi pa niya masabi. Pero sa paningin ni Lin Muyo, normal na lang ito sa mga Supreme, laging may binabalak, nagpaplano, at nakikialam. Ngunit napakahusay ng pagtatago sa cross-domain Grand Array, paano ito nahanap? Biglang may pumasok sa isip ni Lin Muyo at bamulong siya sa sarili, kaya sila ang dalawa. Naaalala niya ang lalaking nakasuot ng berdeng damit at ang nakaputi. Sigurado siyang isa sa kanila ay Supreme mula sa Central Domain. Posibleng sinadya nilang sirain ang pormasayon para mangyari ang mga pangyayari at maparito mismo si Lin Muyo. Hindi ito imposible. Hindi niya maiwasang maging alerto, laging nauuna ng ilang hakbang ang mga Supreme. Kung hindi ka mag-iingat, madali ka lang nilang matatalo o magagamit ng hindi mo namamalayan. Ngayon, wala nang magagawa si Lin Muyo kundi ituloy ang nasimulan. Pangako ay pangako, at nandito na siya. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makabalik. Hindi pwedeng sayangin niya ang 1,000,000 taon para lang lumipad sa kabila ng scar, hindi lang dahil delikado, kundi dahil hindi matatanggap ang nasayang na oras. Kung ganito ang sitwasyon, wala nang ibang paraan kundi maghanap. Tingnan natin kung anong mga laro ang pinagagawa sa likod ng mga eksena. Nakikinig si Little Pong sa mga bulong niya pero hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Lumingon si Lin Muyo kay Dong Zuan-san, humanap ka ng paraan para mapapunta rito ang mga kasamahan mo sa tribo.
Sumunod agad ang muling nabuhay na si Dong Zuan-san. Inutusan siya ni Lin Moyo na paunti-unti muna ang ipatawag, at dadagdagan na lang ang bilang sa susunod. May sariling paraan ng mga Dragon Python para makipag-ugnayan. Ginamit ni Dong Zuan-san ang Porma Sion bilang pain. Sinabi niyang may nahanap siyang piraso pero hindi niya kayang buhatin mag-isa at humihingi siya ng tulong. Ang ibang mga pinunong Greater Completion ay may utos din na hanapin ang mga piraso, at dahil sa sarili nilang kagustuhan, umaasa silang makakakuha at makakatunaw sila kahit kaunti kapag hindi nakikita ng mga elder. Siguradong pupunta sila kapag narinig ang balita mula kay Dong Zuan-san. Mabilis maglakbay ang mga Dragon Python gamit ang espasyo, at sa loob lamang ng ilang araw ay may dumating na. Ngunit ang naghihintay sa kanila ay ang Soul Severing Needle ni Lin Moyo, at ang mga kuko mismo ni Dong Zuan-san. Naihanda na ni Lin Moyo ang Void Breaking Formation at pinalakas gamit ang kanyang Winds of Chaos. Kapag lumapit sila, wala nang kawala, at wala na silang pagkakataong makapagpadala ng mensahe, walang awang inatake ni Dong Zuan-san at ng kanyang grupo, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Lin Moyo, ang sarili nilang mga kalahi, isa-isa, sunod-sunod na nahuhulog at napapasakamay ni Lin Moyo ang mga Dragon Python, at patuloy na lumalakas ang puwersang nasa ilalim ng kanyang utos. Kasabay nito, natapos na rin ni Lin Moyo ang paggawa ng isang espesyal na formation disk at sa wakas ay nagawa na niyang makuha at maikumpirma ang piraso ng Cross-Domain Grand Array. Ninuno, gumising ka. Mabilis na lumalaki ang hukbo ng mga undead at muling nabuhay na tagasunod ni Lin Moyo. Sa lahi ng mga Zuan Dragon Python, ang kanilang Great Elder ay mayroong 12 kinatawan o sub-shifton na nasa antas ng Chaos Greater Completion, at bawat isa ay may mahigit 100 tauhan. Sa kabuuan, mayroong humigit kumulang 1,500 miyembro ang buong sangay ng Zuan Dragon Python. Mahigit 300 ang namatay noong sumabog ang Cross-Domain Grand Array, kaya nasa 1200 na lang ang natitira. Ang grupong pinamumunuan ni Dong Zuan-san ay lubhang napinsala at iilan na lang ang natira sa kanyang pamumuno. Ang iba ay isa-isang naakit at napadpad, at kalaunan ay naging mga tagasunod din ni Lin Moyo. Sa loob lamang ng mahigit 1 taon, nakasama na ni Lin Moyo ang 9 na sub-shifton na katulad ni Dong Zuan-san, kasama ang lahat ng kanilang mga tauhan, halos 1,000 sa kabuuan. Napakalakas ng puwersang ito at halos hindi na matatalo, lalo na laban sa mga hindi nasa antas ng full completion. Sa panahong ito, hindi na naglakbay pa si Lin Moyo sa ibang lugar, itinuon lamang niya ang atensyon sa pagpapalakas ng kanyang hukbo. Alam niyang kapag ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa iba pang piraso ng Porma Sion, hindi maiiwasang makaharap niya ang ninuno ng mga Zuan Dragon Python, isang makapangyarihan sa antas ng full completion. Kahit na hindi ito ang pinakamalakas sa lahat ng nasa antas na iyon, malayo pa rin ito sa kakayahan ni Lin Moyo na talunin ng mag-isa. Gayunpaman, kung marami siyang Greater Completion na makakasama, at kung handa siya ng maigi at gagamitin ang Soul Severing Needle, may malaking posibilidad na magtagumpay siya. Ang tanging problema lamang sa pag-target sa isang full completion ay ang pagkakaroon nila ng sariling domain, dahilan kung bakit hindi sila pwedeng gawing undead. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil bawal. Ang pagbuhay muli sa may domain ay makagugulo sa mga batas ng chaos at makakaakit ng atensyon ng mismong Dao. Pero para sa Cross-Domain Grand Array, mapipilitan siyang harapin ang isang full completion. 9 na Greater Completion, mayroon na yang kahit 50% tsansa, pagkukwenta niya sa isip. Dagdag pa ang sugat ng ninuno mula sa pagsabog, dagdag 10%. At kung lahat sila ay magsasabay sa biglaang pag-atake, dagdag pa ng 10%. Kaya may 70% na. Sapat na yan para itaya. May 3 sub-shift pa na hindi lumilitaw. Ayon kay Dong Zuan-san, malamang ay natanggap naman nila ang mensahe, pero baka may nahanap na silang sariling piraso ng Porma Sion kaya hindi sila sumasagot, dahil gusto nilang makuha ang benepisyo para sa sarili nila. Kung ganoon man, hindi na sila isinama ni Lin Moyo sa plano. Sumunod ay ang pagpili ng tamang lugar para paghandaan ng bitag ang ninuno ng mga Zuan Dragon Python. Dahil malubha ang naging sugat nito noong sumabog ang Porma Sion, hindi na ito lumalabas at nagpapagaling lang. May nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito, at ang may nakakaalam na iyon ay isa na ngayon sa mga undead ni Lin Moyo. Nagniningning ang mga mata ni Lin Moyo. Kung ganoon ang sitwasyon, ako mismo ang dadalo at mamumuno sa iyong libing.
Nagsimula siyang ayusin at paandarin ang pinahusay na porma sayon. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta porma sayon ang ginawa niya, pinaganda niya ito at ginawang hindi lang bitag, kundi isang sandata rin ang void breakang formation. Alam ni Lin Moyo na sa kasalukuyan niyang antas, imposibleng mapatay niya ang isang full completion gamit lang ang porma sayon, pero kung magagawa nitong guluhin at hadlangan ang kalaban kahit kaunti, malaking tulong na iyon. Kailangan man lang niyang harangin ang pagtakas nito, kaya napakahalagang mapalakas ang kakayahan ng porma sayon na magkulong. Inilaan niya ang buong isang siglo para sa bagong porma sayon at ibinuhos dito ang lahat ng natutunan niya mula sa pag-aaral ng cross-domain grand array. Ang nasabing porma sayon, na pinakamataas na antas ng pagkontrol sa espasyo na ginawa ng isang supreme, ay nagbigay kay Lin Moyo ng malalim na kaalaman tungkol sa mga batas ng chaos at sa paggawa ng mga porma sayon. Ang siglong ito ay hindi lang para sa plano, lumago ng husto ang kanyang kakayahan. Napagtanto niyang kahit ang likas na galing ng mga dragon python sa espasyo ay hindi kayang tumapat sa talino at antas ng ipinakita ng isang supreme. Matapos ang 100 taon, natapos ang 4 na bagong void breakang formations. Ginamit ng mga bagong porma sayon ang pinakamalalakas na agos ng spatial chaos, at kapag sinabayan ng wings of chaos, mas matindi ang pagkasira ng istruktura ng espasyo kaysa dati. Dati, pinaghahalo-halo lang nito ang espasyo na parang malapot na paste. Ngayon, ang paste na iyon ay pinuputol-putol pa sa hindi mabilang na piraso, at bawat isa ay may sariling magulo at nakahiwalay na dimensyon. Naniniwala si Lin Moyo na maliban na lang kung may kapangyarihang katulad ng isang supreme, imposibleng makatakas sa bitag na ito gamit ang paglalakbay sa espasyo. Dahil ang kalaban ay isang full completion, pinakaingat na pinaghandaan ito ni Lin Moyo. Ang pinahusay na porma sayon ay mayroon na ring kakayahang umatake. Humuhugot ito ng magulong enerhiya mula sa mga bitik ng espasyo para gamitin sa paglusob. Bagamat hindi ito sapat para pumatay, ang pangunahing layunin nito ay guluhin at abalahin ang kalaban. Sa tulong ng Wings of Chaos, lumilitaw ang mga espiritu sa loob ng porma sayon na nagdadagdag pa ng sumpa at gulo sa larangan ng digmaan. Ang mga atakeng ganitong antas ay hindi tunay na banta sa isang full completion, pero sapat ito para mainis at mahirapan sila, na lalong nakakadagdag sa gulo at nakakapigil sa kanilang pagtakas gamit ang espasyo. Nang handa na ang lahat, ginabayan ng mga Eastern Extreme Dragon Python si Lin Moyo patungo sa lihim na pinagpapagalingan ng kanilang ninuno. Sa mundo ng chaos, kakaunti lang ang lugar na permanente, kahit ang mga makapangyarihan ay palaipat-lipat din ang tirahan. Ang ninuno ng mga Zuan Dragon Python ay may kayamanan na nagiging kastilyo. Maliit lang ito at kasya sa kamao, at nakatago sa loob mismo ng mga bitek ng espasyo. Halos imposibleng matunten ito kung walang gabay, pero dahil may kasama siyang tagaloob, nagawa ni Lin Moyo ang imposible. Hindi madaling makarating sa antas ng full completion sa chaos, at hindi aakalang ng ninunong ito na ang sarili niyang kadugo, na ngayon ay undead na, ang magdadala ng kaaway mismo sa kanyang pinagtataguan. Nang makita ni Lin Moyo ang kastilyo, namangha siya sa liit nito. Napagtanto niyang nakita na niya ang ganitong uri ng istruktura noon sa Five Worlds Domain, halos magkapareho ang disenyo nito sa kastilyo ng Flower Fairy. Ang pangunahing gamit nito ay pagtatago, isang paboritong katangian ng marami sa mundo ng chaos. Kung saan naroon ang kastilyo, naroon din ang ninuno. Bulong ni Lin Moyo, perpekto, dito ko na ilalagay ang lahat. Wings of Chaos. Ikinawala niya ang mga pakpak at pinaga niya ang pinahusay na formation disk. Naging ganap na magulo ang malawak na espasyo. Naglabas ang mga pakpak ng hindi mabilang na espiritu na pumasok sa bawat sulok at bitek. Una, pinaghalo-halo at dinurog ang lahat sa loob ng 10 milyong li, at pagkatapos ay pinaghiwa-hiwa ito sa 1 milyong magkakahiwalay na bahagi. Dahil sa tindi ng pagkagulo, hindi na napigilan ng kastilyo ang pagiging maliit. Mabilis itong lumaki hanggang sa tunay na sukat nito at nahayag ang anyo nito. Katulad talaga ng kastilyo ng Flower Fairy, bulong ni Lin Moyo, habang unti-unting lumilitaw ang buong anyo ng kastilyo, isang napakalakas na enerhiya ang biglang sumiklab mula sa loob nito. Sa mismong sandaling yon, binigyan ni Lin Moyo ng hudyat, at sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng Eastern Extreme Dragon Python na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ninuno, gumising ka. Paalala lang mga boss, ang video na ito ay para sa mga tulad kong fan ng Disastrous Necromancer na nag-aantay din ng update.
Kung bago ka sa kwento pwede mo din pakinggan boss. Saka ititigil ko din ito pag nakapag-update na si Boss Silford. Maraming salamat mga boss.